Good morning. Tara, mabilis ang basa na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Kunti na lang o malapit na natin matapos. Okay, 24 December 2024. Pakisabayan ako ng basa guys. Nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Nandito na tayo sa Gawa chapter 25. Naghabol si Pablo sa emperador. Gawa chapter 25 verse 1, dumating si Festo sa lalawigang pangangasiwaan niya at pagkaraan ng 3 araw, pumunta siya sa Jerusalem mula sa Caesarea. Verse 2, lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang mga pinuno ng mga Hudyo at idinulog ang kanilang reklamo laban kay Pablo. Verse 3, dahil may balak silang tambangan at patayin si Pablo, nagmakaawa sila sa gobernador na ipatawag siya sa Jerusalem. Verse 4, sumagot si Festo, si Pablo ay nakabilanggo sa Caesarea at babalik ako roon sa madaling panahon. Verse 5, pasamahin ninyo sa akin ang inyong mga pinuno kung totoong may pagkakamali siya sa kanya. Saka ninyo siya isakdal. Verse 6, nagpalipas pa si Festo ng 8 o 10 araw sa Jerusalem saka bumalik sa Caesarea. Kinabukasan, umupo siya sa hukuman at nag-utos na iharap sa kanya si Pablo. Verse 7, pagdating ni Pablo, pinaligira siya ng mga Hudyong galing sa Jerusalem. Nagharap sila ng maraming mabibigat na paratang laban sa kanya, ngunit hindi nila napatunayan ang mga iyon. Verse 8, sinabi ni Pablo bilang pagtatanggol sa sarili, wala akong ginawang labag sa kautusan ng mga Hudyo nilaban sa templo o sa emperador. Verse 9, nais ni Festo na pagbigyan ang mga Hudyo kaya tinanong niya si Pablo, nais mo bang pumunta sa Jerusalem upang doon kita litisin? Verse 10, sumagot si Pablo, naririto ako sa harap ng hukuman ng emperador, dito ako dapat litisin. Wala akong nagawang pagkakasala sa mga Hudyo at iyan ay nalalaman ninyo. Verse 11, kung ako ay lumabag sa batas o nakagawa ng anumang bagay na dapat parusahan ng kamatayan, wala akong tutol mamatay. Ngunit kung walang katotohanan ang mga paratang nila sa akin, hindi ako dapat ibigay sa kanila. Dudulog ako sa emperador. Verse 12, sumangguni si Festo sa kanyang mga tagapayo at pagkatapos ay sinabi, sapagkat gusto mong dumulog sa emperador ka pumunta. Isinangguni ni Festo kay Agripa ang kaso ni Pablo. Gawa chapter 25 verse 13, makalipas ang ilang araw, dumating sa Caesarea si Haring Agripa at si Bernice upang bumati kay Festo. Verse 14, nang matagal-tagal na sila roon, isinalaysay ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Sinabi ni Festo kay Haring Agripa, si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo. Verse 15, nang ako'y nasa Jerusalem, inireklamo ito sa akin ng mga punong pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Verse 16, sinagot ko silang hindi kaugaliang Romano ang magparusa sa sinumang inireklamo hanggat hindi ito na ipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa mga nagsasakdal sa kanya. Verse 17, nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aaksaya ng panahon. Kinabukasan din ipinatawag ko siya sa hukuman. Verse 18, tumayo ang mga nagsasakdal, hindi nila siya pinaratangan ng anumang mabigat na pagkakasala na inakala kung ipaparatang nila. Verse 19, ang tangi nilang pinagtatalunan ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang tao na ang pangalay Jesus. Bakit gaya ganun guys, no? Hindi kilala si Jesus ng mga kumbaga sa Hudyo lang, aywan ko dito. Basta yun ang pagkaintindi ko, parang hindi lahat nakakakilala kay Jesus. Kaya si Pablo inuusig kasi nga, ito nga yung pinangangaral niya. Ulitin ko yung verse 18 guys. Nang tumayo ang mga nagsasakdal, hindi nila siya pinaratangan ng anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong iparatang nila.
Verse 19, ang tangi nilang pinagtatalunan ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang tao na ang pangalan ay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya ay buhay. Verse 20, hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko si Pablo kung nais niyang sa Jerusalem siya litisin. Verse 21, ngunit tumutol siya at hiniling na ipabaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang kaso. Dahil dito, pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Verse 22, sinabi ni Agrippa kay Festo, gusto kong mapakinggan ang taong iyan. Mapapakinggan mo siya bukas, tugon naman ni Festo. Iniharap si Pablo kina Agrippa at Bernice. Gawa chapter 25, verse 23. Kinabukasan, dumating sina Agrippa at Bernice kasama ang matataas na punong kawal at ang mga tanyag na tao sa lungsod. Pumasok sila sa bulwagan. Ulitin ko nga guys. Pumasok sila sa bulwagan ng hukuman at iniutos ni Festo na si Pablo ay iharap sa kanila. Verse 24, sinabi ni Festo, Haring Agrippa at lahat ng narito po ang lalaking isinakdal sa akin ng mga Hudyo. Rito at sa Jerusalem, ipinagsisigawan nilang hindi siya dapat mabuhay. Verse 25, ngunit sa pagsisiyasat ko'y wala akong makitang dahilan upang parusahan siya ng kamatayan. Dahil nais niyang dumulog sa emperador, ipinasya kong ipadala siya roon. Verse 26, subalit wala akong tiyak na maisulat sa emperador tungkol sa taong ito, kaya iniharap ko siya sa inyo, lalong-lalo na sa iyo, Haring Agrippa, upang may maisulat ako pagkatapos na si masiyasat natin. Verse 27, inakala kong hindi na dapat ipadala sa emperador ang isang bilanggo nang hindi inilalahad ang mga reklamo laban sa kanya. Tingnan ko nga yung yung 26. Basahin pa ba natin? Parang hindi na naman kaya guys. Isang chapter lang talaga ako na isang chapter. Ano bang gagawin natin dito? Bukas na ito guys. Bye everyone. God bless.